music, ang Ginoo, uh, ato ang simbahon ng Dios, ato ang halaran ang Dios pinaagi sa music, sa songs and hymns. So, pray na to ni prepare ning choir. Also, pray na to ang media ministry. Napod sila kamunglo pod sila mga napod sila pang-edit nga mga para sa atong PowerPoint presentation karong Sunday afternoon. Katawan lang ko daan kay nahimuot ko sa mga dagway sa una. So, di naman maklaro, hinahinaya lang na kung mai-post nila sa social media sa tong page, hinahinaya lang na nakita niyo sa inyong naong mga, hoy, mo din ni yung dagway sa una. And yes, nag-collate sila mga pictures, gikan dito pa tas Talisay. Gikan pa dito pa tong first tigumanan, kita na itong picture nga sa sulod nga itong ingon ni Pastor Jakey, balik-balikod Pastor Jakey nga tabilan lang og kurtina. Naari dito sala. And with the grace of God, dito ta nag-start. Amen. Dito ta nag-start and grasya po sa Ginoo nga wa ta nagpabilin dito. Amen. Nag-enjoy ta dinhi. It's all by the grace of God. Kita kaingon ka maayo sa Pastor Chris. Pastor Chris, gigamit na po siya sa Ginoo kay nagpagamit siya. And salamat nga bisan kung saon pa og challenge ni Pastor Chris nato pero dili ta willing, dili nato i-stretch tong faith, di ta mo participate sa prayer, di ta mangayog mga dagkong butang. Dito lang gyapon ta until now. Pipila lang. Pero salamat kayo nga ni accept mo sa challenge, ni accept mo nga sa prayer and fasting, pangayo tagdag kong butang, pray tas Ginoo i-bless ta, puyo ta nga ang Ginoo mahimaya sa to ang kinabuhi aron nadra ang sekreto sa panalangin. And muna nga nata dinhi, ka-enjoy ta. Amen. And di na po tataman diri, na po tay gitanaw pud sa unahan. Natay gitanaw sa unahan. Someday naapoy himuon ng Dios. Ngani sa tong church, wa ta kabalo unsa ni daghan pa mo ningon ba nga atong ang gipiyal sa Ginoo nga property, daghan pang pwedeng himuon. Daghan pang mo na isa sa mga blessings nga kana bitang ang imong problemahon unsay pangtukod. Ang lisod kay daghan naanay pangtukod pero wala kay okay property baga asa itukod na. Pero salamat sa Ginoo tungod sa vision, tungod sa pagpangayo, madagkong butang, tagaan tas Ginoo, perti pa. Hawan pa na dira, hawan pa to dito, perti pang daghana. Amen? And wailain gamiton pod ang Dios kita. Kamo. Amen? Isod po kayo mga politiko manggod. Okay, so muna padayon ta. Amen? Ug muna ato ang pag-isgutan nato karon. So dito sa pulong sa Dios, nata sa katapusan, padayon gyapon ta og tuon diri sa 1 Thessalonians chapter 1, okay? Ato ang basahon ni kay last ko naman karon. Ablihan nato 1 Thessalonians chapter 1, 10 verses naman ni nindog tayo si pagtaod sa pulong sa Dios. Ato ning puli-pulihag basa. 1 Thessalonians chapter 1 verses 1 to 10. Ako'y basa sa verse 1, piliog tagtubag verse 2, puli-puli ta until verse 10. Okay? Nanamos yung mga Bibles. Natay mga bisita, piliog tag at i-share niyo ang Bible, okay? 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, Paul and Silvanus and Timotheus, unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father.
For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. So that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Ang Ginoong panalangin siyang pulong magamputa, among dalaygon nga Dios, salamat kaayo sa imuhang faithfulness, sa imong grasya, Lord. Until karong orasa, salamat kay Lord sa pag-uban kanamo, Lord, sa daugan, sa youth department, yung people's program, sa CCAP, and fellowship, men's fellowship, and ladies fellowship. Salamat kayo. O karon haponon, Lord, salamat po kayo sa another na sa nihigayon, Lord, din kami opportunity, Lord, makatuon sa imong pulong. Salamat kayo. Kita na mo, Lord, sa tinuod imong pulong. O Lord, nagpray mi. Ikaw lang, Jud, Lord, maghahatag ka na mo. Mag-wisdom. Sabtan lang na mo sa yano. Yan yung pulong, Lord. Aron ikaw, padayon, Lord, nga among simpahon, among alagaran. Kami, Lord, magpadayonon, Lord, sa amuang Kristohan ng kinabuhi. Until, Lord, nga ikaw mo balik. Laygon kay ka, o nag-pray mi, nga ikaw lang dyan po, kasanggap ka na ako, Lord, sa pagdala na ko sa imong pulong, gamita, o pray mi, nga ikaw lang dyan, Lord, pasidunggan, mahimaya, Lord, sa mo ang magtuon sa imong pulong karon. Dalaygon kay ka, o giyaan po, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod, a life that differs. Kinabuhi nga na ay kalainan. So makita nato ni sa a model church, the Church of Thessalonians, in which nga si Apostle Paul, even sa iyang pag-evaluate sa mga church, dako kayang kalipay niya ngadto sa Dios unas tanan, and ngadto sa mga katauhan sa Thessalonica, sa mga tao sa Thessalonica, diin ang pulong sa Dios wala nahimong kanabitang kawang. Kay sila sa ilahang pagdawat sa pulong, wala lang ni undang ng dira nga taman sila nakadungog, taman sila na-save, kundi to the point nga naa sila gihimo para sa Dios. So nakita nato dire nga giunsa unas tanan, giunsa sila nga na ang pagtrabaho sa pagtuo. So makita nato dire sa life sa mga Kristohanon sa Thessalonica nga naay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Kana the work of faith nga makita dira nga naay kabag-uhan. Nga ingon sila nga nituo sila sa Dios. Sa ilang pagtuo nila sa Dios, dira na nga sa una nga dito sila nag-serve sa idols, dito sila nagsimba sa idols, dito sila sa mga sa usang relihiyon nga ilang simbahan. Pero karon dito na sila nag-serve o dito na sila nagsimba sa tinuod og buhi nga Dios. Amen. Ug nanapod nga sa atong kinabuhi nga naay kalainan, naa gyud ni marka nga naay kabag-uhan sa ato ang kinabuhi. Amen. So blessing kayo sa ato nga di lang nga ni proclaim ta nga kita Kristohanon, kundi di lang sa tungbaba, kundi sa ato ang pagkinabuhi. Sa atong gawi, sa atong paggikan sa istinuryahan, the way ta mo behave, padong sa ato ang pagkinabuhi, nga makita nila nga naay kalainan. Naay kalainan, naay kausaban sa atong kinabuhi. Nga dili nga
Kay salamat sa Dios nga sa una tungod kay nata under ta sa idols, under ta sa gahom sa yawa, under ta sa bondage of sin. Luoy nga itong kinabuhi, lugdib siya, kung saan na itong paningkamot nga, na kanabitang magbag-o, di kabag-uhan. Pero tungod sa atong desisyon nga, atong gidawat sa si Jesus Christ, itong person manluluwas, na natay relasyon sa Dios. Muna yung unas tanan. Muna nga, sa una nga, bandage ka sa sala, bandage ka sa gahom sa yawa, karon na belong na ka sa pamilya sa Dios. Og muna nga, kay tungod, kay naa ka, nabilong na ka sa pamilya sa Dios, naadyo'y kausaban. Naadyo'y kausaban sa imong kinabuhi. Naay kausaban sa imong direksyon. Nga sa una, yes, nagtubang ka sa sala, tubang ka sa bisyo, at tubang ka sa tanang kahilayan. Pero sa dihang naa ka nakaplagan nimo si Jesus Christ, nakaplagan nimo ang nakadungog ka sa gospel, na kay relasyon sa Dios. Karon imo nang gibiyaan kanang mga kahilayan din ha, kanang bisyo dra, kundi nisunod ka dra, o nisimba ka sa tinuod nga Dios. A change of direction, and then a change of desire. Nga wa kay lain kung sa una pa, now faithful kay ka sa mao nga simbahan, faithful kay ka sa imong gituhuan nga relihiyon. Pero karon wa na kay laing itinguha nimo sa imong kasing-kasing nga simbahon nimo, alagaran nimo ang buhi nga Dios nga mo'y nagluwas nimo. A change of desire. Nga wa na kay laing tinguhaon nga Lord, gamita ko. Lord, unsa pa may angay akong buhaton para sa imong himayaan. Lord, unsa pa may akong mga ikaw mapasidunggan. Ano man, kaysa una, kung faithful ka sa una nga naa ka sa gituhuan nimo nga di mga tinuod nga Dios mga ina, karon nga naa nakaplagan na nimong tinuod nga Dios. Kinahanglan faithful pud kaniya. Amen. A change of desire. And then kita na a life marked by change, and kadua a life marked by commitment. So kita nato diri sa verse 3 gyapon kaning the labor of love. Labor of love, nga kanang bitawng ang ebidensya nga sa ilang paghigugma sa Dios. Nga di lang taman sila nga nagtinguha silang musimba or alagaran nilang musimba sila or sige na i-proclaim ang Dios ilang baba. Kundi makita nato sa verse 9 how you turn to God from idols to serve the living and true God. Nga gipakita nila ang ilang gugma sa Dios, pinaagi sa pagpangalagad nila. Amen? Ug mo po na, nga sa dihang mayon ta nga nahigugma ta sa Dios, kay dako ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, unsa may ebidensya na? Sa ebidensya na, number 1, nangalagad ka niya. Amen? Mangalagad ka, nakitinguhang Lord, di lang taman nga i-worship ni mong Dios, di lang taman nga, marabit ang muhatag lang kag pasalamat niya, kundi muhimo kag something para sa Dios. Which is, gipakita diri sa mga katawhan sa Thessalonica, nga they kanabitong tinud-an na nga pag-serve. Kaya naman, nakaplagan nila is the living and true God. The living and true God. Huwag mo na nga, ang atong gugma, makita na siya, ipakita na with pinaagi sa commitment. Munang sa life marked by commitment, and makita na ito diri nga, naata committed ta ni Christ. Ato natun-an na nga unas tanan kung iyon ka nahigugma ka sa Dios, nahigugma ka ni Jesus Christ, committed ka ni Jesus Christ. Sa John chapter 14 verse 15, luay-laing gi-challenge ang Dios nga ninato nga if you love me, keep my commandments. One of basics sa tong Christian life nga kung naingon tang nahigugma tan sa Dios, committed ka ni Jesus Christ, tipigi ang iyahang pulong. Tanan naman yung commandments, statutes, law, the Word of God, naanadri sa Bible. Naanadri sa pulong niya. Di na ito kalimdan, the Bible is the very Word of God. Nga ang gusto sa Dios, nga ebidensya nga ikaw na higugma sa Dios, higugmaa po niyang pulong. Kung saan may pasabot nga higugmaa, tagaig importansya.
importansya sa imong kinabuhi. Ay ilang ibasta-basta ni nga dalon ra nimo nig Domingo dinhi. Kundi every day sa inyong panimalay, every day, grabe tawag hunaw ba nga it's a love letter. Kinsa may nakadawat og love letter sa una be. Kano nga generation karon text ra man ni, email ra man nila. Kana jong love letter. Ati Merlin, ati kuano? Ati Net. Amen. Sa pa? Be honest. Diba, si Ati Maling, di ba? Sir Jerome, Kuya Martin, imagine. Doktora, o kanay mga generation karon, na di na kabalong si love letter. Di na nila si baho sa papel. Di ba? Sige na sila email, messenger, to sa una, di ba, love letter. Di ba? Before pa nimo ablihan ba imo sang simhoton ba? Mutan yoy. Astilan na. Dayon, kulang na lang ba nga paghuman imo basa, imo ding kisan? Kanindot sa love letter. Di ba? Sa wali ni Pastor J.K. nato, ang impulong sa Dios kining Bible, it's a love letter from the Lord. Amen? Nga excited ka mo basa, Lord, salamat. Unsay pakigstorya nimo nako. Di ba? Astag nindutal yun ay. O inana po ang treatment nato when it comes to pulong sa Dios. Nga, tagada ng importansya. Atong tipigan niyang pulong. So verse 20, badayon ta sa John chapter 14, verse 21, makita na dira nga, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Nga naa ka, nagbasa ka sa commandment na gitipigan nimo. Ebidensya na nga nahigugma ka sa Dios. Amen? Tagaan, importansya ang pulong sa Dios. Di lang taman mo basa kag Bible, kung naay mga pagtulunan sa pulong sa Dios, naay mga sa Sunday school, sa pagwali, tagaan importansya. Ayan. Nalingaw ba mo sa yung Sunday school ganina? Na-bless ba mo? Kanindot sa mensahe, sa pulong sa Dios. Pinaagis yung Sunday school. Ayun na, may nakatunan. Sa mensahe ganiyang morning. Muna nga, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Ebidensya dyan na nga nahigugma ka sa Dios. Nahigugma ka ni Jesus Christ. Tagaan ng importansya. Yung commandment din. Pastor, di man dyan ako memorize. Alag dili lang memorize. Kabalo lang kang asa dapit. Basta kabalo ka nga ang pulong sa Dios. Gisulti mo yun ito, Diyo. Iskan. Kaduha, makita na ito na atay commitment or na atay paghigugma ni Jesus Christ. Atong ebidensya na ang atong pagkinabuhi para kaniya. Amen? Atong ikanta ganyan, living for Jesus. A life that is true. Nga, sabot ka ba nga, kani ang ato ang kinabuhi, di lang ni para nato. Ang purpose nato, nga dili nga para sa ato ang maunsa ta, kundi para ni kamayaan sa Dios. Kaya makita nato dira nga una sa Dios, iyang gihatag iyang kinabuhi, ebidensya na sa iyang paghigugma nato. Ug mo po natong pagbalos nato nga ang atong kinabuhi karon nga ato ning ipuyo para sa kamayaan sa Dios. Para ni nga ang gospel, advancement of the gospel, advancement sa kingdom of God. Ang atong Dios mag-glorify. Muna nga dili ni ang purpose sa tanan nato gikan sa inyong pagskwela, sa inyong pagtrabaho din na sa nga field mo, sa inyong pagnegosyo niya, di na para sa inyong kaugalingon. Kundi para na ni Jesus Christ. This is the way that we are living for Him. Amen? The purpose. I mean, purpose sa tuwang kinabuhi, nga para ni sa Dios. Nga, sama ni Apostle Paul, makita na ito sa 2 Corinthians chapter 5, nga, verse 15, and He died for all that they which live shall not henceforth live unto themselves,
Sukad karon nga kita nga nakadawat tungod sa kamatayon ni Jesus Christ, nakadawat ta sa salvation, nakadawat na balik ta sa pamilya sa Dios. Nga ang atong pagkinabuhi karon dili na para sa tong kaugalingon, but unto him which died for them. Kana ni Jesus Christ and rose again. So blessing sa tuwa. So muna nga, it's a life marked by commitment. Ikatulo, makita natin diri. Mubalik ta sa 1 Thessalonians and verse 3, remembering without ceasing your work of faith and labor of love, and last in the patience of hope in the Lord Jesus Christ. The patience of hope. So makita natin dira, kanang meaning sa patience of hope, it's steadfastness. Dili na nga patience na natay pasensya, kundi kanang lig-on ta kay gusto sa Dios nga mupadayon ta until kanang hope na to da ato nang kanon unya nga kay naatay hope. Naatay hope. Muna nga kay naaman tay paglaom isip isa ka anak sa Dios, kinahanglan magmalig-on ta. And that is kanang sabutan ng patience. So makita na to, mubalik ta sa life, sa kinabuhi aning isip Kristohano ning mga mga Thessalonians nga for 3 weeks si Apostle Paul kuyog nila natukod ang church, nagsugod ang church dito sa Thessalonica, and then after 3 weeks nibiya kinahanglan mo biya si Apostle Paul. Nibiya si Apostle Paul. Kinahanglan siya mubiya kay gidumtan siya sa mga tao po nagpalibot dito. Pero although nibiya si Apostle Paul, pero nakita niya ba nga ang mga Kristohanon dito nagapadayon. Og instead nga maluya sila kundi kay wala na sila pastor or gibiyaan sila silang pastor, kundi the more sila naligon sa ilang Kristohanon kinabuhi. Og mao po na usahay, lisod kayo ba nga, ang ato ang pagkakristohanon, nagdepende, kinsay leader diri. Kinsay naari. Usahay mga awa naman sa Pastor Chris. Luya na tayo. Di. Kung tanaw naman niya, pwede mo ingon ang mga Thessalonians diri nga, wala naman sa Apostle Paul, may ito sa Apostle Paul kay kwanto. Iyahay na, balik na lang putas kalibutan, oy. Dili. Nakita nato diri nga, the more sa diyang ngibiyaan sila, the more sila nga niligon sila hang pagtuo nga to sa Dios. Dili man na kay tungod sa kay maayo sa Apostle Paul, kundi willing sila nga the more pa sila nga mailhan nila ang Dios, madungagan nilang faith, madungagan nila ang ilahang kanang ma-build up ilang pagtuo ngadto sa Dios, dili sa tao. Maybe nakakita mo sa gi-share sa atuang page, i-remind nga sa isa sa mga clips sa gikuan ni Pastor Chris. Serve the Lord, do not serve Pastor Chris. Amen? Ug mao po na sa tuwa nga, hey, yes, salamat sa Ginoo, Pastor Jake, ni Puli, sa grasya sa Ginoo, kami ni accept sa challenge. Pero kung ang basihan kung 60 years old, 60 si Daddy, ikuha siya sa Ginoo 63, ako 41 ko, 22 na lang katuig. Nya, sampura ni hani po. If diba, kung itugod sa Ginoo, mawala, kwaon mo sa Ginoo, na po, maawa naman sa Pastor J.K. Ba naman Pastor J.K. Balik na ta sa tuang kuano eh. Di lang mo padayon. Lisod. Pero makita na ito sa life sa mga Kristohano sa Thessalonica, even nga wala sila leader, wala si Apostle Paul dira. Pero na may gibilin sa Apostle Paul, nagapadayon sila kay the more sila nga nagligon sa ilahang pagtuo. Whatever mo na nga, the patience of hope. Mubalik ta nga, unsa man ning hope?
Ano masabta na to? Something hope in the Lord Jesus Christ. Ato ta sa chapter 2. Chapter 2 verse 19. 1 Thessalonians chapter 2. Nganong naaman sila, nganong nagkalig-on man sila. Tungod ani nga hope. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of Lord Jesus Christ at His coming? Hey, unsa ato ang paglaom, atong kalipay, ug atong crown of rejoicing? Unsa man, kana sa dihang mga tubang ta, nata sa presensya sa Dios, sa dihang ang si Jesus Christ mo balik. Amen? Mo na tong hope. Kaya ubang mga Kristoha, ang mga umang tao, mga unbelievers, wala sila ng hope. Naala silang mind nila nga, naaasan yata. Pero kita, sa dihang saved ta, sa dihang kabaluta nga, yes, gidawat natin relasyon ni Jesus Christ. Kita anak sa Dios, kita katawhan sa Dios, nantay eternal life. Nga, kabaluta nga someday, mga tubang ta ni Jesus Christ. Amen? Mga tubang ta. Muna nga, hey, nakita, nasabdan sila sa mga kastuhanon dito sa Thessalonica nga dili si Apostol Paul lang tubangon kundi ang Dios. Ug mo po na kinahanglan to sabto na to nga kaniya to ang pagpangalagad, kaniya tong pagsimba kay naa ta someday mga tubang ta. Ug dili tao atong pangatubangon. Kay ang tao lang sa presidente pa na yes, wow, pero hey, how much more kung si Jesus Christ ang matubang ni atubangon. Di ba? Kaya yung tao lang, pwede naman imo nga, kakano sa ang appointment na to. Sige, last 5 days, before ta mga tubang, prior mga tubang ta, sige, magtinarong ta. Aron nindot atong report, kabantay mo anang na-evaluation, nabitaw mo visit last week na si Senator Bongo. Di ba? Nadiri. Ambot lang, nadayon ba si Amy? Huwag mo kitag pictures ni Amy Marcos, nadayon ba? Pero kabalo ko si Senator Bongo, nanes baroy, napapudra. Di ba? Ang mga pulis, napi kayo, tanang post, naa ang mga pulis. Di ba? Nga naman, naa ang senator. Limpyo kayong plaza, limpyo kayong palibot. Naa ang senator. Motubang basin sayo man labi nag evaluation no na mo visit la kinahanglan na ready ka mo mga tubang ha. Ready ta matubang mo ni mga questions kung pangatanon gi kani ila mo ni tubanga. Kung nagi siya ipangutana kinsay kabalo ana hala ikaw jud. Di ba na i-briefing yun na daan. Ano man na ipangatabangon. Hey Jesus Christ. Mo na labaw ug mo na pangatubangaw na to. Kanus ana, wala ba ta kabalo? Kay wala ta kabalo, kanus na siya muanhi. Pero kabalo ta siya muanhi siya. Amen? Ug mo po na mga, hey, muna kinahanglan ta pagligon, kay sa atong pagatubang sa Dios, daghan. Ay no, daghan siya pangutanan na to. Ato ta, ako na lang tipasan, ato ta sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5. Pas na lang unon. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Amo ni atong every Friday pod amo ni nga nalakbita ni kani nga kamatuoran. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Hey, yes, our hope nga someday si Jesus Christ muanhi diri hala makikatubang ta ni Jesus Christ. Pero ayaw kalimti sa inyong pag-atubang nato ni Jesus Christ. We must all appear before the judgment seat of Christ. Mga tubang ta ni Kristo. Muna kinahanglan ta magmalig-on ta sa itong pagtuo kay hey, naatay atubangon. Mo biton si Apostle Paul kung nato ni diri sa
verse kaning chapter 5, manang verse 11, kuan na talakbit ang verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Ang ba mga tungod sa iyang mga naa siya fear nga mga tubang na ko sa Dios. Ang mga atong ikuan ang mga tao. Ug mo na makinahanglan masabdan nato ba nga, hey, sa atong pagpangatubang sa Dios, hukman ta. Unsay ato ang gihimo nganhi sa kalibutan isip anak niya. Ug mo ni akong gibi naman nakatuna na ng Pastor Chris, muna siya gibalik-balik niya sa una. Ug ako po ning gikon sa mga appeal every Friday nga ingon Pastor Chris, i-quote lang ko, I believe nga ang pangutana ni Jesus Christ mauni. Unsay imong gihimo sa kaluwasan nga akong gihatag nimo. Muna'y pangandamon nato nga tubag, nga pangutana. Kay we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to he hath done, whether it be good or bad. Maayo or dili. Muna nga kani nga question. Wala ang pangandaman na. Unsay imuhang gihimo sa kaluwasan nga akong gihatag nimo. Na nakitubag? Di na ingong pastor, ha? Di na kalingian ni, ano man? Wanon ni. Nasa tagsa ni. Di na kaingon, tabang ma. Di, pastor, tabang, pastor, di. Kita na. Ang atubang da. Huwag mo rin nasabtan sa mga katauhan sa Thessalonica. Nga nahimo sila nga nagligon silang pagtuo. Nga naman, someday, their hope, nga someday, mga tubang sa Jesus Christ. Kung tanawan bitaw niya sa letter ni Apostle Paul diri sa 1 Thessalonians nga every end sa chapter naadra ang coming of Jesus Christ. Survey ta. Ato ta ha. 1 Thessalonians. Okay? 1 Thessalonians. Ablihin yung mga Bible kay lami kay katugron. Okay? 1 Thessalonians. Okay, chapter 1 and last verse today, verse 10. Okay, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Okay? Wait for his Son from heaven. Di ba? At si Jesus Christ, ang anak sa Diyos, muani sa heaven, muani diri, mubalik din he. Verse 19, so chapter 2, verse 19 and 20, for what is our hope or joy of crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Pagbalik sa Diyos ni Jesus Christ. Chapter 3, verse 13, to the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Chapter 4, magsugod gani siya sa verse 13. Pero dili lang basa sa verse 16. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. O ani? Si Jesus Christ. Chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body
be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. So matuod yun ni Apostle Paul sa iyang letter nga, mubalik mo ani si Jesus Christ. And that is our hope. That is our blessed hope. Nga kita mga Kristohanon, kami ngayon ito mga pagbalik ni Jesus Christ, mga tubang magkuyog din ko niya. Mukuyog din ko, yes, mga tubang ta, pero mukuyog ko niya. O, makikuyog ko niya. So, i-promise niya dito sa John chapter 14, verse 3, 2 and 3, nga, in my Father's house are many mansions. If I not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kayo na mga salamat kayo kung asa si Jesus Christ nga someday kumubalik siya. Mga tubang taniya, pero kung asa siya, sukad ang lawa, sugod ang adlaw. Kung asa siya, dito po da. That's our blessed hope. Amen? Magbuo na yung rason nga na magbalik-on ta. Sa ingon pa ni Pastor J.K. ganina nga, ang generation karon tawag nila is weak. Di ba? Weak. Gamay lang kuan, grabe kay sila ka-emotional, gamay lang kay depression dayon. Ngano? Wala man sila hope. Wala man sila paglaom, wala man sila ani. Ang ilahan naman kinabuhi lang nga asa ko soon after ani. Kaniya ang akong para kanino ka bung mabangon, para mas akong anak, para sa akong anak, para sa kanina. Hey, kita, we have the blessed hope. We have that hope. Nga someday, ang atong kinabuhi, di lang ang taman diri. Kundi, makikatubang ta, and then makikuyog ta sa Dios. Ug asa si Jesus Christ dito po da. Ug muna nga naatay paglaom. Ang kalibutan mo nang inana sila ka wiki, wa sila kabaluan na. Wa sila di wa nila natugkad na. Pero kita, kinanang sabda na to, kung di man gani, una man, Pastor, kumuabot na akong kamatayon before pagbalik ni Jesus Christ. O balik ta atong chapter 4. Nga kitang the dead in Christ shall rise first. Ang atong kalag, magkikatubang naman na sa Diyos, pero ang kaning atong lawas na, pagkabanhaw na, o makikuyog na sa Diyos. Kanindot ang nga promise. Amen? Bitaw na nga. Atras sa chapter 4 verse 13. Chapter 4 verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Kay usahay, nabot man gud sa mga katawhan sa Thessalonians, mga Kristohanon sa Thessalonians, nga, baka usay may tabo nato dayong mga itong kaning regarding kaning word nga asleep kaning nangamatay. Una na to ba? Kay usahay dato mag-uol. Ug mo na nga ang kalibutan, wa man sila kabalo nga naaday eternity. Nga dito mo spend sila eternity, especially nga sila na save sila, na sila Kristo nga makikuyog tanin Jesus Christ. Mo na nga sila nakakulong na jud diri. Murang sige na sila nga, you only live once. You only na. No kita nakasabot na, ang gusto sa Dios, masabta na ba nga, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Ang problema lang, kitang mga Kristohanon, nga kabalo na unta ta, asa ta padong, asa atong kalag padong, makikuyog ng Jesus Christ, mura ron ta sa mga unbelievers nga wala po'y paglaom. Dili ka excited sa imong pagkakristohanon, di ka malipayon sa mga pagkakristohanon, mura ko kay paglaom. Say man na ba, nanomsam ning kristohanon ka, oy? Naumsa naman yung nahimo kong kuan, oy? Ay, marami lang sama kuan ba nga parayakas uban, nga murag walay paglaom. Pero masabdan nimo nga na,
naatay paglaom. Naata. Nga someday si Jesus Christ mo balik diri, makikuyog ta niya. Amen? Probintras wa pa. Ang excited ta siyang pagbalik mo na kinahanglan ta magmalig-on. Magmalig-on ta. Mo na nga kaning pagkamalig-on, resulta na nga naa kay inner nga confidence. Naa kay kumpiyansa nga kuan ba? Nga knowing nga someday si Jesus Christ mo balik. Someday mo reign ta kuyog niya 1,000 years, ug we shall ever be with the Lord. Kanindo ta nga promise. Ug mo nagi-promise sa Dios nato. We shall ever be with the Lord. Mo na nga tungod nga naata na nga confidence, mo na nag-push nato ba nga kinahanglan ta mga sa atong Kristiyanong kinabuhi magbalig-on ta. Amen? Lig-on ta sa atong Kristiyanong kinabuhi. Kay kung lig-on ta sa atong Kristiyanong kinabuhi, mo na nga makapadayon ta sa pagpangalagad sa Dios. Kay kung di ta lig-on sa atong Kristiyanong kinabuhi, ang gamay lang nga persecution, ang mapukling na punta. Na naialaw sa Ginoo nga mga trials na to, ang mapukling na punta. Nga parehata sa kuan ba nga, unsa naman ni, sige tag-unsa naman ni. Hey, Kristohanon, kinahanglan masabtan no, we have that hope. Nang atong kinabuhi aning kalibutan na temporary ra ni, na dito ang eternity yo. Na dito, kanihon nga kalipay na dito og kana sa akong ibalik-balik sa una ba, unsa man ang 60 years sa imo ang pagpuyo aning kalibutan na i-compare sa eternity nga makikuyog ka sa Dios. Mo na nga invest, mo bilang ka na magmalig-on ta, nga someday si Jesus Christ mo balik, natay reward. Natay mapaabot. Kaya ang Ginoo, di man po siya unjust nga ang atong sipyat ray ang kwintahon. Naman sa mambalik ta sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 nga, whether it be good or bad. Naaji good. O ang good nga imong gihimo para sa Dios, naaji reward anong mapaabot nato. Ug mo na makinahanglan nga, hey, we have this confidence nato kay ug mo na rason nga malig-on ta. Ug asa ni nato ning naatay confidence pinagi sa atong pagtuo. Mo nga naligo na atong pagtuo pinagi sa mga promises nga ato ang nabasa dinhi sa pulong sa Dios. Mao bitaw nang importante kayo ang gusto ta mo grow sa atong Kristiyanong kinabuhi. Ang gusto ta malig-on ka sa atong sa imong Kristiyanong kinabuhi. Diri jud balik jud gyapon ta. Tuon ta sa pulong sa Dios. Ngano man naaman diri. Ang paagi nga mo grow ta. Ato ni tipigan o importante kayo atong buhaton unsa gipabuhat diri. Kung mo na naghatag confidence na to. So makita na to diri. The foundation of this confidence. The foundation, unsa may kanami tong nakapalig-on na nga confidence. Makita na sa verse 10. Ato sa verse 10, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Ano word nga, whom He raised from the dead. Antong foundation ani nga, hey, sa inyo na Pastor J.G. ganina, huwag mo po na connected po na sa karon. Yes, we are serving a risen Savior. Amen? Kanindo na nga, kung sa'yo naghatag ni mo confidence, nga ang imuhang gialagaran, ang imuhang gisimba, ang imong gialagaran nga Dios, nabanaw na Dios. Tinuod nga Dios, makaluwas nga Dios. Ato ta sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Atras na sa verse 51. 51 lang sa ta. Kay, kuha na kayo. Masabtal lang dyan nato. Kanindot kayo na to nga. Ang ato ang alagaran, ang atong gisimba nga Dios, nabanhaw siya. Verse 51, behold, I show you a mystery that we shall not all sleep, but we shall be changed.
In a moment, in the twinkling of an eye, in the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Usbon na to, na kausaban. Unsa man ang kausaban? So verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and the mortal must put on immortality. Nga atong madunoton, kaning madunot na to, ilista ni nga incorruptible. Ang immortal, kaning dali, kaning kung na to nga, kaning lawas na to nga, mamatay, must put on immortality. Ato ta sa, masabtan na nato ni, ato ta Philippians chapter 3, verse 20. Kung saan nga change, ipasabot ani. Philippians chapter 3, verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able to even subdue all things unto himself. Change, ipasabot ani, nga kaning ato ang madunoton nga lawas, kaning huga ato nga lawas, usbo ni, it bini-fashion susama ni sa glorious body of Christ. Yung na pasabot na nga kung si Jesus Christ na banaw gikan sa lubong, kita pod ang atong lawas, yes, mamatay ta, maabot man ang kamatayon, ang atong lawas, ilubong na sa sementeryo. Pero someday, sa pagbalik ni Jesus Christ, ang ato ang lawas to, i-change into a fashion to glorious body, just like Jesus Christ. Ug mo na imuhatag nato nga confidence. Kanindot ana sa gihimo sa ngadto pa man ni. Usahay dili nato ni mabati, di nato drawing karon ba kay di pa nato ba akon karon kay napunta sa present. Pero salamat nga naang pulong sa Dios nga mo na nag-define nga mo ni someday. Ug mo na imuhatag nato hope. Mo bitaw na ang mga tao kanang ingon sa to see is to believe, di jud kasabot ani. Ano man di man jud ni wa makaka-experience ani. Pero motuo ka sa pulong sa Dios. Nga mayon ka, uy, someday day pag usbon day ang sa Dios ang akong lawas day. Unsa ka glorious, unsa ba kay mahimayaon sa ato ang kinabuhi ana. Nga kitang Kristohanon tan-awon ta din kalibutan, luya jud oy, luya jud na nila oy, unsa man na sila nagbaptis-baptis, amsa na sila nagluwas-luwas muna. Yes. Pero wa sila kabalo. Pero kita nakabalo ta nga someday pagabanhawon ta ni Kristo. Uyog ni Kristo. Luoy lagi ta tanawon karon. Pero someday nang usbon niya itong lawas na to, di ni ka-compare. Ngobe down sa verse 50, agbat na ta sa verse 58, balik ta sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Tungod sa promise, tungod sa kanabitang kanang gi-promise sa Dios, unsay mahitabo nato. Ingon sa pulong sa Dios, therefore, my beloved brethren, mo ingon sa conclusive ni nga, hey, kinahanglan masabtan nimo mga kaigsuonan, unsay yang i-challenge nato, be steadfast. Knowing nga naa kay inana nga gi-promise sa Dios nga na nimo, naa kay confidence ana mo na nga, hey, magmaligon. I hope nga sa kani nga promise nga gisaad sa Dios nimo nga imong nakatunan karon, mo na nagmo-push nimo nga, hey, magligon ko sa kong Kristohanong kinabuhi. Kanindot di akong paabuton, na ako'y mapaabot, mo ni himuon sa Dios nga ninako. Magmaligon ta. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. Nga naa, hey, sama sa Christians sa Thessalonica nga, naa sa the work of the Lord, they're serving the living God. Kung naabot ang, hey, kung naa ka, kung gusto ka nga kung maligon guta mo na mo ka-push ni mo ba nga mo padayon jud ka ba? I hope someday, salamat sa Ginoo, 37 years. Nakapadayon ni nga church kay gitukod ni sa Dios, dili ni gitukod ni Pastor Chris. Gigamit na sa Pastor Chris. And then, what na sa Pastor Chris, magpadayon lang gyapon ni. Ano man, naay mga Kristohanon nga nagligon. Ano man, nakabalon, nakasabot sila nga someday,
Makigatubang sila ni Jesus Christ. Na someday na atay blessed hope. Ug sa dihang magpadayon ta sa trabaho sa Jesus, sa trabaho sa Dios, the ministry of the church, the ministry of the Lord, himo ta sa gipahimo sa Dios nato. So promise niya, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Ang mga kahago na to, ang mga kakapoy na to, ang mga gihimo na to para sa Dios, dili na kawang hanuman. Someday, sige andam po nato kung mga tubang ta, na reward. Yung sa puno sa Diyos nga, someday I come quickly and my reward is with me. Naanan na ako ang reward. Dala-dala na ako. Kung dili ta maligon, dili ta mapadayon sa bulaton sa Dios. Nya sa may reward na to i-expect. The foundation or confidence na si Jesus Christ na banhaw. Kadua, the fulfillment of this confidence. I have the verse 10 ng Yapon. Which the wait for the Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Which delivered us from the wrath to come. Unang word, wrath to come, muna itong judgment. Judgment ni Jesus Christ, judgment, it's the white throne judgment, nga, katong imuhang, ang kapungot sa Dios, nga, katong mga waadyon ni Tuo, mga waadyon ni dawat ng Jesus Christ, waadyon ni Tuo sa gihimo ni Jesus Christ, waadyon ni sa personal relationship ni Jesus Christ, kay nagbarog yun siya sa iyang gituhuan, nagbarog yun siya sa iyang relihiyon, nagbarog yun siya sa ilahang namatan, nara ang wrath sa Diyos. Kung sa mga wrath sa Diyos, katong lake that which burneth with fire and brimstone sa Revelations. Pero kita, sa dihang, yes, we have turned to God from idols. We are delivered from the wrath. Ito pa, unsay fulfillment ani nga confidence? Naluwas ta. Amen? Nga dili bitaw tangan, sige gunauna ba nga, padung ra ba kog impierno, Hey, kailangan butaw na sa itong mind, luwas na ko. Di na ko padung dito. Gi-deliver na ko. Kanang wala na ko, dili na ko miagom na ng kanang lake of fire. Nana na akong kaluwasan. Luwas na ko. Ang akong sala, gibayran na ni Jesus Christ. Dito sa cross Calvario. Ayaw, mga naana muna sa itong kakuan ba nga, hey, sa kaluwasan, nga gihatag sa Ginoo na to, muna yung muhatag na to, nga magmaligon ta. Nga dili, sige, basin pa, yawat na lang, mayon ta. Dili na, ano man, kabalo na ta nga, hey, gi-deliver na ko, naana na akong salvation, di na ko matihagom ato. Makikuyog na ko sa Dios. Someday. Dili ako yung nag-ingon ani na ngobitaw ning mga katawhan sa Kristohanon sa Thessalonica. Yes, na maligon sila. Kabalo sila, giunsay gihimo sa Dios silang kinabuhi. Na-save sila. Luwas sila. Naasli kagawas. They are saved they are delivered, di lang sa kanang wrath sa Diyos, they are delivered from the bondage of sin. Ug mo na nakakuan nila nga magbalig-on sila. Ilag-on nila ilang faith. Gilig-on nila ilang faith. Gilig-on nilang pagtuo. Kay kabalo sila nga, hey, sa pagpangatubang nako ni Jesus Christ, tanan na kong buhaton, magpasalamat na jugo sa gihimo sa Dios na ako nga, di na ko matiga, mihago man ng impierno. I-deliver na ko, naikaluwasan gihatag niya na to. I hope sa to ang kinabuhi. Kanang word nga, kanabitang
nasabta na to ang kaluwasan nga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Hope nga mo na'y makapalig-on, mo strengthen bitaw na to. O the more ta kita sa itong kagalingon, maningkamot ta, mo strengthen sa atong pagtuong nga to sa Dios. Tungkol siya kaluwasan, kana lang alone. Masabdan na to. Plus, someday, mangatubang ta ni Jesus Christ. Ang atong pagpangatubang ni Jesus Christ, isip luwas. Amen. Di na bitaw nga, hala, asa ko padungan nino, hala, nakasala ra ba ko, hala, padung ko impirno, no. Ang ato ang gihimo, ang ato ang pangatubangon ni Jesus Christ, unsay gihimo na to, isip luwas. Huwag mo na akong ibalik na to, nga someday man yun, mga tubang man yun ta sa Dios. Natubang ta ni Jesus Christ. Mo lang po na akong ikuan sa inyo. Unsay imong gihimo sa kaluwasan nga gihimo sa Dios, gihatag sa Dios nimo. Sama sa ang tubag sa mga Kristohanon sa Thessalonica. Nagmalig-on sila. Ilahang gi-strengthen. Ilang nahimo silang lig-on sa ilang pagtuo nila. Kung munang panamaging, nahimo silang examples. Nahimo sila nga ang ilahang life, ilahang sa church, nahimo silang model. Even sa Macedonia, sa Church Achaia, di lang sa Macedonia, Achaia, tanan mga place, tanan mga lugar din, dito ang pagtuo, or na-share ang gospel nga. Every time nga ma-share ang gospel nila, mahinumduman ang church sa Thessalonica. Tungod sa ilang gihimo. In response, nga silang na-save sila, and then, hadiyang nangalagad sila sa Ginoo, and then, to the point nga, yes, coming. Kabalo sila nga, mga tubang sila sa Dios, munang sila ang kaugalingon, gilig-on nila ilang pagtuo. Huwag mo po na sa tuang Kristohanong kinabuhi po. Nga kinahanglan kita, nga di lang taman lang ba nga, na-save ka. Ano, imbawa na lang di mo, nga naluwas ko, wala. Kundi nasi mong mind ni mo. Ang sa'yo nakatag diferensya ni, nasi mong mind ni mo, mga lagad ko. O someday, mga tubam ko ni Jesus Christ, lig-unon na ako niya kong pagtuo. Magmalig-un ko. Ano man, wapa ko kabalo, kano sana mo balik si Jesus Christ, ang ako sa pagbalik niya, andam ko mga tubang niya. Amen? Mga amputa, mong dalaygon nga Diyos, salamat kay Lord. Salamat kasi mong pulong. Salamat kay Lord